is a hunger like a need for bread. There are millions of people that must be fed. To the ends of the earth, to every tribe and every nation, we must take the love of Jesus to every generation. We are called to go to the world and show God's love reaching, God's love reaching to the ends of the earth. So lift up the fallen and touch every heart. Follow God's calling wherever you are. For faith is a thirst found in every soul. Christ is the water, we are the cup God holds. To the ends of the earth, to every tribe and every nation, we must take the love of Jesus to every generation. We are called to go to the world and show God's love reaching, God's love reaching to the ends of the earth, to the home next door, to the distant place. We must share God's love. We must show God's grace to the ends of the earth, to every tribe and every nation. We must take the love of Jesus to every generation. We are called to go to the world and show God's love reaching. His love is reaching. We must keep sharing and go on caring. God's love is reaching to the end of the earth. To the ends of the earth. Choir, makakausap po natin ating pong mahal na bishop. So, hintayin lang po natin ng konti, kaya finade lang po natin. So, wait lang po natin na makakonect po si bishop. Let's all stand. So habang niya tayo ating mahal na bishop, awit po muna tayo ng awitin po, no? Isang awitin po. Awitin natin, Brother Sige Abel. po, awitin po natin habang tayo po ay naghahantay sa ating pong mahal na bishop. Awitin po natin, Oh, how I love Jesus. Amen. Awitin natin to ng may kasiyahan, mga kapatid. On the first verse,
There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first Okay, loved on the me. second stanza po, hintayin lang po natin no, yung lyrics po. Sige po. Opo, sana ma-post po yung lyrics para makaawit po tayong lahat. Ayan po, Para po second sa ating stanza. second stanza, awitin po natin ng may sigla. On the second verse. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood that sinners perfectly. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe. In its sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He One more first time. loved Oh, how I me. love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Sige po, maaari po muna kayong umupo. At nandiyan na po ba ang ating pong mahal na Bishop? Ayan po. Nandito na po yung ating pong miss na po na Tatay Bishop. Bishop po. Amen. Ayan, nawala bigla. Hello, Ayan good po. morning everyone. Happy Worship Day. Good morning, Pastor Norman. Good morning, brethren. Of course, good morning to our beloved evangelist, Robert Berba. Welcome sa Living Water Baptist Church. Amen. Okay, so miss ko na po kayo. At nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng chance to again greet you all. And sa lahat ng birthday celebrants, happy birthday po sa inyong lahat. Salamat din po sa prayers ninyo. Medyo nagmo-monitor po tayo ng ating blood pressure and praise God, umaayos naman po ang aking blood pressure. Ano po, siguro dahil miss lang po natin ang isa't isa. Okay, especially my beloved wife, Mama Maris ninyo. So, bali, bahala po kayo kay Pastor Robert. Salamat po. At nagpapasalamat tayo sa ating masipag na pastor at ganoon din naman sa bawat Amen. isa sa ating pastoral staff. Thank you so much sa inyong pagmamahal at pagyakap sa ministry. Now, gusto ko lang pong mag-share ng simpleng thought. Ano po? And this is about what I experience, what I am experiencing every time that I am out of the country. Iba-ibang bansa po yan, iba-ibang kultura po yan. And actually, last Friday, sa aming Bible sharing, na-share ko po ito sa mga kapatiran. And this is just a simple thought that I would like to share sa bawat isa po sa atin. Daniel chapter 1, verse number 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. So this thought actually for me is good to share, not just sa iba't ibang bansa, kundi sa atin mismo dyan. Of course, bawat bansa may kanya-kanyang kultura, bawat bansa may kanya-kanyang batas, and siguro po tumakbo sa isip ko ito nung ilagay ng Panginoon to remind our brethren here and even our brethren abroad. Okay? Kasi dahil nga po iba-iba kultura. Well, alam po natin yung context ng Daniel chapter 1, nadalang bihag po sila.
And then ang Babylonia po, pagbigay ng privilege na ito pong si Daniel at yung 3 young Hebrews ay sanayin para sa kaharian. But the problem is, may mga pinagagawa po sa kanila na hindi ayon sa kanilang pananampalataya o hindi ayon sa kanilang kultura bilang nasa Diyos. So parang ang concept ko po, yung bang wherever we are, wherever we go, we need to maintain the Christian culture. Amen. Yung bang kulturang Kristiyano. In fact, I can say na doon natin mate-treasure din ang ating kulturang Pilipino. Okay? Pero deeper or more than our Philippine culture, it is always good to consider the Christian culture, yung Bible culture. Kasi ang paalalang ito, kahit saan bansa mapunta. Ang reason para maintindihan nyo po, may mga batas po sila rito na masasabi nating salungat sa batas ng Diyos. Merong mga practices po sila rito na talagang hindi pang Kristiyano. Kaya po, yun yung gusto kong bigyang pansin ang bawat mga ministeryo po natin abroad. Kasi alam nyo naman po dyan sa Living Water, bagamat yan po ang home base ko, pero alam nating may pastor na po tayo dyan. At yung pastor po natin dyan, nasa kanya na po ang kapasyahan, everything, pero syempre po ayaw nating mawala yung kultura na dapat mini-maintain po natin, and that is our Christian culture. Amen. Kaya kung sakali man po sa inyong may maa-abroad at mapupunta sa ibang bansa, wag po sanang baguhin ng bansa ang pupuntahan natin, yung kultura natin, hindi lang bilang Pilipino, kundi bilang Kristiyano. Sabi ko nga po sa inyo, actually, sa usapang bansa, namimiss ko yung kulturang Pilipino. And it is good na sa mga kapatiran natin dito, medyo little by little, na ipopromote po nila yung kultura natin bilang Pinoy. Pero again, higit dyan, yung kulturang Kristiyano. Saan man po tayo magpunta? Okay? Ano po ba? Sa konteksto po ng kay Daniel, alam po natin, he firmly made his decision to stand firm for God, and we really appreciate him. And that is the reason why we need to be challenged ng kanyang buhay. Ngayon po, sa atin po, sa context natin, may mga kulturang pang-church, pang-Kristiyano. Ano-ano po yon? Yung culture of holiness. Amen. Dapat panatiliin pa rin natin yung kultura ng kabanalan kasi may mga bansa po na bagsak talaga ang moralidad. Ano po? There are a lot of countries na parang allowed na sa kanila, like may mga bansa po ng illegal, o sabihin nating like marijuana, 'di ba? Tapos yung may mga Kristiyano nakikipagdebate na ngayon na okay lang daw uminom ng alak, 'di ba? Parang may mga ganon. So sa atin dapat alam pa rin natin na bilang Kristiyano, wherever we go, sabi ko nga wherever we are, alam natin na yung kultura ng kabanalan kahit saan kayo, kahit saan tayo. Amen. Okay? Yung culture of humility, mahalaga rin po na napapanatili po natin yan kahit nasaan tayo. Dapat yung kababaan ng loob nanduroon. Hindi po pwede pag napunta ka, nakapag ibang bansa ka, napunta ka sa bansa, na ang taas na ng buhay nyo, angat na yung buhay nyo. Hindi dapat magpabago sa kulturang Kristiyano yan. That the more God is blessing you, the more that you should humble yourself and acknowledge that the only reason why you are enjoying so many things in your life, it is only because of the goodness of God, the grace of God. Everything is only because of God. Okay? Kaya yung humility, pansinin niyo po sa mga churches, lahat ng sasabihin ko sa inyo, iyan ang mga binibigyan din ni Apostle Paul. Yung holiness, humility, sa mga churches po, yun dapat nakikita. Alam niyo po, pag yung kultura ng kababaan, yung mga nasa ibang bansa nga, pinapaalalahanan natin, wag tatayog lalo naman tayong nahandyan lang sa bansa natin, di po ba? The more that we should keep that culture, yung humility. Ang dahilan naman, o ang manifestation naman na walang problema sa humility, kapag hindi po nag-aaway-away yung mga miyembro. Pagka po ang mga miyembro nag-aaway-away, yun po yung indikasyon na talagang absent yung humility. Kasi kung ang isang tao humble, hindi gaanong mapapaaway yan. So kaya to avoid division in the church, okay, walang pataasan, walang paligsahan, walang pagalingan, walang
pagandahan. Lalo na sa church natin, kung pagandahan ang gagawin ninyo, mahihirapan tayo. Mahihirapan tayo kasi walang nasingit na pangit sa inyo, di po ba? So, kaya wag yon. Just appreciate the goodness of God in your life, but never na darating tayo sa kapalaluan. Paalala ni Paul yan sa lahat ng churches. Okay? And then, yung yung pong culture of hospitality, yung culture of hospitality, yung bang pagiging hospitable, dyan iiba. Kahit nga ang Pinoy, di ba, dyan iiba. Pero ang totoo nun, ang kultura ng hospitality, kulturang Kristiyano yon, na yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. So hindi ko na para ibigay mga verses kasi I want to give much time or time for sa ating pong mahal na evangelist. And then the culture of happiness. Yan ang mga kulturang pagka tinignan nyo. Ang Pinoy nga actually, kahit saan mapunta, dyan nga lang sa atin. Kahit anong hirap ng buhay, happy pa din di ba? Pero si Apostol Pablo, yun din ang pinaalala niya. Dapat laging masaya sa Panginoon. So, let us maintain that culture. In the context of Daniel, may brainwashing, may influence, pero hindi niya pinayagan yon. Pinanatili niya ang kanyang tayo bilang Kristiyano. And I believe the same thing that we need to somehow share to serve as a reminder to every Filipino, lalo na sa mga Kristiyano na napupunta sa iba't ibang bansa. Yung pang pag-maintain natin ng Christian culture. Okay? Again, happy birthday sa lahat ng celebrants natin. Happy anniversary sa nagse-celebrate ng wedding anniversary. Nandyan po si Pastor Robert ngayon sa Sunday. Nandyan po ang ating Pastor Nelson Cadena. So, mga kapatid, thank you for your prayers. I love you all in the Lord. Pwede mong picture taking muna tayo. Sandali lang. Para may souvenir ako. Switch natin yung Kuya Sigen, pwede bang ilagay mo yung ibang natin? Yan. Para makuha ko sa picture. Tutuwa ako kasi nakalagay dito, you're in the show. At least nagkaroon ako ng show ngayong umagang ito. Okay, kaway naman po dyan. Okay? Ma, I love you, ma, ha? Miss you na. And then, sa bawat isa po, yan, si SM, parang taga rito, si Sophia. Okay, so sige po, Pastor Robert, preach on, Pastor Robert. God bless everyone. God bless. Thank you very much Yan, mo, picture tatay. Thank you very much. Picture daw po. Smile. Saan po pa kami i-smile? Kuya Zig. Doon daw sa camera, mga kapatid. Okay po, thank you so Ayun na daw po, much. okay God na bless daw po. Ingat po, tatay. In 30 Salamat minutes, po. alis na rin po kami. God bless po. Opo, kasi dito nakaharap. Doon po Thank nakaharap po. Kaya ayun po. Di ako Salamat makalabas. po kay Tatay Bishop. At ayan po. At patuloy-patuloy pag-pray, ang ating pong Tatay Bishop. Last Sunday po nila ngayon sa London, tapos uuwi na po sila. Kaya alam ko, very special po ang Sunday po na ito para po sa kanya. So tayo naman po, let's all stand, Let's all stand and ating pong banggitin po ang Romans chapter 12 verse 1, pati yung pahayag ng puso sa ating pong pagsamba. So Romans chapter 12 verse 1, sabay-sabay po nating bigkasin. Ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon naman po, pahayag ng puso sa ating pong pagsamba. Sabay-sabay po nating bigkasin. Ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos sa may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Sabay-sabay po nating awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try
Let us all get our Bible as we read Romans chapter 4 verses 1 to 15. Sundan na lamang po ng inyo pong mga paningin. What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, had found? For if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Not to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of death. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Cometh this blessedness then upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also? For we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. How was it then reckoned? When he was in circumcision or in uncircumcision? Not in circumcision, but in uncircumcision. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe. Though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of the faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised. For the promise that he should be there of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng Kanya pong salita. Let us all pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, once again for this afternoon, O God, aming Ama. Salamat pong muli sa kalayaang makapaglingkod. Salamat pong muli sa kalayaang papurihan po kayo, O Diyos, aming Amang Banal. We ask forgiveness, Lord, sa lahat ng amin pong mga pagkukulang at sa lahat ng amin pong mga pagkakamali, O Diyos. That as we, Father, honor you, O God, masumpungan niyo po nawang malinis ang amin pong mga puso. Masumpungan niyo po nawa na ang amin pong mga puso ay handang maglingkod at handang papurihan po kayo, O God, aming Ama. Salamat po muli sa buhay ng amin pong mahal na Bishop, O God, aming Ama. And as you do the work you have entrusted him, O Lord, dalangin po ang patuloy na pagbibigay ninyo ng wisdom po sa kanya, O God, aming Ama. At gayon din naman pag-iingat sa kanya pong kalusugan at gayon din naman sa kanya pong pamilya, O God, aming Amang Banal. We also want to thank you, Father, for the life of our resident pastor, PNG, O God. Continue, Lord, to bless him, O God. At patuloy nyo nga pong ingatan ang kanya pong buhay. And for the messenger, sa araw po na ito, O God, aming Ama, for the messenger of your word, O God, aming Ama, dalangin po ng inyo pong mga salita nawa ang siya po naming matanggap, O God, aming Ama. Itago niyo lamang po, Panginoon, ang kanya pong buhay
At kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpalaugad, aming Amang Banal, na sa kanya pong paglilingkod sa hapon po na ito, Panginoon, kayo lamang din po ang kanya pong mapapurihan, O God. Sa kabuuan po ng programa namin sa hapon na ito, Panginoon, kayo lamang po ang siyang mapapurihan namin. Manahan ka po sa amin pong kalagitnaan, O God, aming Ama. And all of the families, all of us presented here today, O God, basbasan niyo po nawa, Panginoon, at samahan niyo nga po, Panginoon, at ihanda niyo po ang amin pong mga puso. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. This time, muli po nating aawitan at papupurihan ng Panginoon. Ihayag po natin ang kanyang kadakilaan at ang kanyang pag-ibig as we sing a song, My Savior's Love. On the first verse, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful. Second verse, all ladies, second verse. Amen. Amen. Louder, please. Amen. Chorus all together now. And how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior. Let's dance, all gentlemen. Gentlemen, come on. When with the ransom in glory, His face I at last shall see. It will be my joy through the ages to sing of His love. All together now. And how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. For our last song, let's sing the song, The Love of God. On the first verse, the love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair of down with them, God gave His Son to win. His erring child He reconciled
maraming salamat, Brother Abel. Maaari na po tayo makaupo. At ngayon po, nagagalak tayo dahil meron po tayong mga bisita. Amen. At sa amin po mga bisita, pinapasalamatan po namin kayo sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon. At always po kayong welcome dito sa ating gawain. At tatawagin po namin yung pangalan nyo. Tumayo lamang po kayo para ma-recognize ng bawat isa. Kapiling po natin ngayong hapon si Brother Andrew Reles. Brother Andrew. Ayan. Salamat po no kay Brother Andrew. Kasama din po natin ngayong hapon si Brother John Ray Sarmiento. Ayan. Si Brother Andrew pala, bisita po siya ni Brother Cleuel. At si Brother John Ray naman po, si Ma'am Brens. Bisita po siya ni Ma'am Brens. Bisita rin po ni Ma'am Brenda ngayon, si Mary Joy Sarmiento. Ayan. Baka meron pa po tayong mga first time na hindi po natin nabigyan ng sleep. Ayaw po natin palampasin yung pagkakataon na hindi po kayo ma-recognize. So wala po, inahanyayaan ko na po tayo lahat na tumayo. Alright, let's sing Ligaya ng Buhay. Amen! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know our Savior Jesus. What a happy life it will be if He is the Savior too. It will change your life completely if you just accept Him too. Just receive and rest today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Please remain standing as I read 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you again for this day. Thank you, O Lord, for another day na kami po ay pwede magpuri at magpasalamat sa inyo, Lord God. We thank you for another privilege na kami po ay mapagbigay, Lord, ng aming mga kaloob sa inyo. Lord God, continue to bless your people, continue to bless this church, and bless also this offering, and use this, Lord, para sa inyo pong gawain. In Christ's name we pray. Amen. Let's sing Anything That Costs Me Nothing. Cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm willing to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Maraming salamat po.
At sa pagkakataon ito naman po ay makakapakinig po tayo ng mga testimony, blessing report. At wala po tayo dito sa Amen. listahan pero mukha pong mga pinagpala po tayong lahat. Amen. Kung sino man po may gustong i-share na kanilang testimony, blessing report, sino po ang may blessing report na gusto po nilang i-share ngayong hapon na to? Ayun po si Ninang Risa. Pakinggan po natin sila. Amen. Good afternoon po sa inyong lahat po, no. Paano ko ba umpisahan? Una muna po nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi umpisahan ko muna po sa blessings po, no. Andito po ako para ibigay po yung lahat ng papuri sa Panginoon. Kasi yun naman po yung ating task bilang mga mananampalataya po, no. Lagi po ang papuri ay para sa Panginoon. Blessing po na una yung pangungusap po ng salita ng Lord. Kanina po sa preaching po ng ating Pastor Donald, na always obey God, no. Alam po natin na hindi po madali. Kasi tayo po ay unang-una tayo po ay nasa flesh pa rin. So, nangingibabaw pa rin po yung flesh natin. Pero dahil po sa salita ng Lord, tayo po lagi ay dinadala sa kalooban niya. At yung salita ng Lord po, yung laging nagpapalakas po sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong mahal na bishop, sa ating mga pastors, residence pastor, si PNG po, at sa mga preachers din po na ginagamit ng Lord. Kasi mahalaga po yung salita ng Lord para magpatibay po sa atin. At isalita rin ng Lord po kung bakit po tayo narito, naglilingkod po, no? Naglilingkod po tayo dahil hindi para sa tao, not with eye service po, no? Lagi po, yung unang point po ni PDB. Nervous po ako pa. Yun po, naglilingkod po tayo dahil alam po natin na buhay po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Tama po. At nararanasan po natin siya, di ba po? At blessing din po na tayo po ay nagagamit din po ng Panginoon po. Tayo po ay na-involve sa choir, sa ushering po, at naging part din po tayo ng Ladies Fellowship as a teen leader po, no? So, sa ginagawa po natin, lahat po ay laging papuri po sa Panginoon. Wait lang. Kaya ko to. Yun nga po, yung second point niya po na not with our might and power. So, kung may nagagawa man po tayo yung para sa Panginoon, syempre, wag po para sa sarili, para sa pakitang tao or para kaya natin. Hindi po, lagi po ang strength po ay nanggagaling po sa Panginoon. Ginagawa po natin yan dahil tayo po ay ginagabayan po ng Espiritu ng Lord po, nagdadala sa atin. Kung tayo po, hindi po tayo maging spirit-filled kung wala po tayo sa church, hindi po tayo nakakapakinig ng salita ng Lord. Kaya para sa akin po, blessing po yon. Kung may blessing po, meron din po siyempre battle. So, hindi naman, ang Kristiyano po ay, hindi naman po nasa playground. Lagi pong nasa battleground. Isa na po yung nangyari po sa aming pamilya. 1 year na rin po nung na mild stroke yung mother ko. At ngayon naman po, pag family po talaga naiyak ako. Ngayon naman po yung father ko. Pero lagi naman po ang Lord, pag anak niya, hindi kanya pababayaan. Lagi kanyang sasamahan
sa battle na pinagdadaanan mo. At nakita ko naman po yun. Thank you po. Nakita ko naman po yung kung paano kumilos ang Lord sa battle na pinagdadaanan po namin. Hindi niya po ako pinababayaan. Doon sa nangyari sa father ko po, napakabilis lang po nun. Sumakit lang po yung likod niya, yan. Tapos constipated siya. So hindi po namin alam na may dahilan pa bakit nangyari yun sa kanya. So may nakita pong bukol yung sa CT scan po niya sa stomach niya. So naging mabilisan po yung operation nila kasi po yung nagiging dahilan para humarang po yung bowel niya para hindi po siya mag-continuous. So kaya po, nung inadmit po siya, Wednesday po yun, so iniisip ko po kung mag-church po ba ako. Kasi yung father ko nasa hospital. Pero yung Espiritu ng Lord pa rin po yung nag-lead sa akin. Naunahin mo muna yung church. Isa yun po sa utos ng Lord, di ba po, na huwag pabayaan ang pagtitipon. At isa rin po yun sa command niya na always obey God. Yun pa yung pagpapakita natin ng obedience sa Lord. So umattend po ako ng church Wednesday na alam ko ang father ko nasa hospital. So, ibigay ko naman po yung service ko sa Lord. So, after nun, dumiretso na po ako ng hospital. At doon po, nagbantay po ako. Hanggang sa kinabukasan po, sinabi ng doktor na kailangan siyang operahan. So, kailangan namin mag-provide ng 2 bags of blood. Kasi mababa po yung blood niya. Saka sa operation po, kailangan po ng dugo. So gabi po, saan po kami maghahanap ng dugo? So, sabi nila sa Red Cross, 24 hours, ganyan. So, hindi namin alam magkakapatid kung saan kami kukuha ng dugo ng ganong oras ng gabi. Pero napakabuti po ng Lord kasi nagumamit po siya ng mga tao na makakatulong sa amin po para ma-provide po yung needs niya. Kaya natuloy po yung operation niya. At isa po yun sa, nung ipinasok po siya sa operating room, para po nagmamakakawa sa Panginoon. Kasi hindi ko po alam kung ano mangyayari pag tapos ng operating, kung gising pa po ba siya o mabibigay pa po siya ng buhay. Kaya sobrang panalangin ko po sa Lord na bigyan niyo po siya ng buhay, ng panibagong buhay, Lord. Sana maibalik siya dito ng buhay. Kaya Salamat ako po sa Panginoon kasi dininig niya yung panalangin natin. Salamat po sa church, sa prayer warriors po. Malaking tulong po kayo sa mga panalangin niyo po. Salamat. Kasi sobrang tuwa ko po nung dinala po siya ng 2:00 na madaling araw na buhay po. Kaya salamat po sa mga prayers niyo. Salamat po at tinulungan niyo po. Yung prayers niyo po ay malaking bagay po para sa aming mga dumadaan po sa pagsubok. At ngayon po, iniingi ko pa rin po ang panalangin niyo kasi hindi pa rin po, under recovery pa rin po ang father ko, nasa ospital pa rin po. At hindi pa rin po siya, although malakas naman po siya, yung fighting spirit niya po, at sabi ko, may plano pa ang Lord sa'yo, kaya alam kong bibigyan ka pa ng panibagong buhay, patuloy ka lang. Sabi ko sa kanya na magtiwala sa Panginoon kasi hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At kaya humingi rin po ako ng praise sa inyo na sana po patuloy pa rin po siyang gumaling at makalabas na rin po. Sabi naman po ng doctors, after 3 days po, makakauwi na raw daw po siya. Kaya sa Lord po ang lahat ng papuri po. Amen. Maraming salamat po. Patuloy po natin ipanalangin yung father po ni Ninang Risa
Kabilang po tayo sa pinasalamatan, mga prayer warriors, kaya wag po natin susukuan yung bawat panalangin sa Panginoon. Isa pa pong blessing report, sino pa po ang may gustong mag-share ng kanilang patotoo? Sige po. Wala na po? Sigurado po kayo, wala na po. Yan, sige. Okay, kung wala na po, kung pinagpala po tayo sa blessing report na yan, ngayon pagpapalain naman po tayo sa iilang awitin po, special number. Tawagin po natin ang ating special number. When I think of all my faults and all my failures, when I consider all the times I've let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I can never earn His love on my own. Yet every time I come before
to the sky. It doesn't matter who you are. It doesn't matter where you've been. It doesn't matter what you've done. Jesus is softly calling, but because of who He is, and because of where He's been, because of what He's done, you can start all over again. This guilty burden you have had to bear has made your life so weary, even though others aren't aware of the mountains of mistakes you try to hide. With a smile on your face and a broken heart inside, it doesn't matter who you are. It doesn't matter where you've been. It doesn't matter what you've done. Jesus is softly calling, but because of who He is, and because of where He's been, because of what He's done, you can start all over again. It doesn't matter who you are. It doesn't matter where you've been. It doesn't matter what you've done. Jesus is softly calling, but because of who He is, and because of where He's been, because of what He's done, you can start all over again. You can start all over again. Amen. Praise God sa mga special numbers po na ating pong narinig. And happy birthday po kay Brother James at kay Sister Thea. Peanuts, ikaw na lang po no? Natitira, no? Baka sa Wednesday mag-special number si Peanuts. Okay, ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Masaya po tayo ngayon sapagkat tayo po ay hindi na po ito iba sa atin, no? At last year naman po nakasama rin po natin siya, narinig po natin siya mag-preach. Kaya praise God, nabigyan ng opportunity po ang ating pong evangelist na makabisita ulit dito po sa Living Water at makapangaral po ng salita ng Diyos. Of course, binilin po sa atin siya ng ating banal na bishop na ipahiram po ang pulpito po na ito. No? Kaya hindi na po natin patatagalin pa, tawagin na po natin yung ating pong evangelist sa Japan, ang isa sa mga katuwang po ng ating pong preacher sir and Pastor Mark J. Pastor Robert Verba. Magandang hapon po muli sa lahat. Ito na naman ako in a struggling moment of my life. Okay, as I used to say, wherever I go, pag ako po ay naghahatid ng mensahe ng salita ng Diyos, because when I started in Japan, honestly, ayoko talaga maging pastor kasi I saw the life of being a pastor and how it is. Okay? Kaya ayaw na ayoko. So pagdating sa Japan, kapag Diyos na ang tumawag, wala ka na po talagang magagawa. So the problem is, struggle ako sa pag-aaral. Okay? Although I grew up in a church, I've been oriented in the Bible teachings and doctrines, pero pagdating po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ibang klase po ito. Kumbaga sa putahe, dapat laging bagong luto, laging sariwa. At natutuwa po ako sa Panginoon, ibinigay niya sa ating Bishop Freddy De Vega na kanyang mensahe kahit 5 taon na, laging fresh pa. Wherever I go, ito po yung lagi kong dalang mensahe. Sabi nga ng mga matatandang Baptist, if it is true, it is not new.
If it is not new, it is not true. Kaya I do believe na laging sariwa po ang salita ng ating Panginoon. Okay? Before I start, kanina nagtatawag ng blessing report, parang medyo kinapo sa pagpapala yata yung iba o naunahan na ng hiya. Well, uunahan ko na po kayo. No? Sa blessing report, dun po sa ating gawain sa Japan, patuloy po yung ating ministry sa Ibaraki. Okay? Although your pastor as an evangelist is medyo busy, kung saan-saan po ako nakakarating right now, I'm staying somewhere southern in Japan, in Fukuoka, Ken. Lately, I was able to go to Yamaguchi, Ken, no? Toyama, Ken, and Tochigi. No? Those places kung saan marami pong Pilipino, na kung saan madali po nating bahagian ng kanyang salita. Okay? And regarding my family, as everybody knew lately, yung aking sinundang kapatid, she just passed away. Okay? Kaya yung uwi ko ngayon, parang medyo, it is planned already 3 months ago, pero I need to come back tonight kasi interment na naman niya po bukas. So kaya medyo struggle po ang aking pagbibiyahe, pero but praise God, wherever we go, we have an opportunity to share the Word of God. Okay? Ito nga pong aking mensaheng pinrepare, sabi ko nga kay PMJ, it was the message by Bishop, how to keep going. Okay, kaya nga lang kung ididiretso ko po doon, palagay ko baka tulugan nyo na ako kasi kabisado nyo na po yung mensaheng yun. But how God inspired us through that message, ang ating buhay Kristiyano hindi laging soft and easy. Okay? Kapag humakbang ka patungo sa Panginoon, ito po ay punong-puno ng struggle. As I said, we have so many enemies. We have Satan, the system of the world, and the worst is ourselves. Okay? Pero sa kabila po nito, ang salita ng Diyos ay buhay na nangungusap po sa atin na kung saan, anumang sitwasyon, anumang panahon ang ating pagdaanan, we need to continue in serving the Lord. Okay? Hindi po laging favorable sa atin ang weather. Hindi po laging favorable yung ating position. Pero by the grace of God, His Word is more than enough to encourage us para po magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Okay? So I would like to encourage everybody, tayo po ay magsitayo. We're just going to read one verse. Okay? Sana nandiyan si PMJ. Parang nag-enjoy ka na PMJ, nakalimutan mo ni iPad ko. Okay, let's open our Bible in Mark chapter 6, verse 38. Okay, nandiyan na po kayo lahat? Okay. Sundan nyo na lang po ako. Matthew chapter 6 verse 38, the Bible reads, He said unto them, How many loaves have ye? Go and see. And when they knew, they say, 5 and 2 fishes. Let us pray. Muli po, dakilang Diyos, dalangin ko po ang iyong makapangyarihang pagkilos sa aming kalagitnaan, Ama. Muli po, ikaw ang kumilos, buksan mo ang aming puso't isipan, Panginoon. Hayaan mo ma-absorb po namin ang message mo sa hapog ito, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang pagpuspos ng Banal na Espiritu Santo. Ikaw magbigay sa akin ng wisdom. Gamitin mo ang aking bibig sa pagpapahayag lamang na iyong katotohanan. Hayaan mo po ang iyong salita ay maging hamon po at ikatututo po ng bawat isa sa amin. Patnubayan mo po ang hapong ito at ang aming pangangaral. Once again, let your holy name be glorified. All these things we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Okay, tayo po'y magsiyo po. Ito pong story na ito, I do believe, familiar na po tayo. Maraming pagkakataon na ito po ay ginamit na rin po ng ating bishop about the story of 2 fishes and 5 loaves. Okay? Dito po nakita po natin dito yung istorya na kung saan ay nakarating na sila sa desert place, but still many people are coming after the Lord Jesus Christ.
gusto pa rin po nilang makinig ng salita ng Diyos. Although yung kanilang position, because it is desert, hindi po komportable. Okay? Sa dami ng tao at walang mabibilhan, so inaabot na sila ng gutom, talaga pong very uncomfortable yung situation na yun. Pero makikita po natin yung eagerness ng mga tao na patuloy na makinig sa ating Panginoon. So, alam ko po itong story ito is written in Matthew, in Mark, in Luke, and John. Pero I do choose na kunin po itong sa Mark because there is a certain phrase na kung saan talaga pong nag-trigger sa akin. As I was praying to the Lord, Lord, ano pa ba ang ipipreach ko sa living water? Diba? There's nothing new. Kumbaga, everything has been delivered. Siguro kung palaliman, mas malalim pa kayo sa inyong missionary. Opo. No? Kung paramihan siguro ng verse, baka mas marami pa kayong verse. Okay? Pero sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong hamunin tayo ng isang talata na nagmumula dito sa Mark, chapter 6, verse 38. No? Alam po natin na itong event na ito, nakita po natin, dahil sa 2 isda at 5 tinapay, the power of God was manifested. Amen? At dito po makikita po natin yung mentality ng isang bata in which we're able to encourage us about giving. Kasi katulad niya ng sinasabi ng ating bishop, kung yung 2 isda at 5 tinapay na natili sa kamay niya, 2 isda at 5 tinapay lang po yun. Hanggang doon na lang yun. Pero bagamat siya'y bata, buong puso niyang pinagkatiwala sa kamay ng ating Panginoon. So what happened? Because of that faith of that child, na pinagkaloob po ito sa ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Bible, 5,000 men were fed. More than the women and the children. Okay? So, natututo tayo about giving. Natututo po tayo about trust and faith. Pero sa pagkakataong po ito, I do believe, karamihan po sa atin mananampalataya na. Okay? Alam ko rito, karamihan sa atin dito, we all do have the heart to serve the Lord. Amen? Alam ko po, lahat tayo handang magpasakop at magpagamit sa ating Panginoon. So, hayaan niyo po ang isang talatang ito ay maging encouragement po sa bawat isa sa atin as it been an encouragement to me. Okay? Kasi po sa kwento ni Matthew, ni Luke at ni John, hindi po ito nabanggit. Pero dito sa kwento ni Mark, binanggit po ito. Okay? Kasi nung naghahanap na sila, namumroblema na sila, ang daming tao, walang pagkain. Sabi nga nung isang apostol, kahit daw gumaso sila ng malaking halaga, wala rin silang mabibilhan. So talagang problem. Ang nakikita nila, problem, pressures na lahat. Dahil gabi na, maalanganin lugar, so walang pagkain. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, hindi niya hinahanap kung ano yung nawawala. Hinanap niya kung ano ang meron. Okay? At dito lamang po sa verse na ito binanggit. He said unto them, how many loaves have ye? Okay? At yung nag-trigger po dito sa akin yung go and see. Okay? At dito po, nakita ng mga apostol, they have 2 fishes and 5 loaves. Siguro naghanap sila kung sino meron until natagpuan po nila yung bata na may dalang 2 isda at 5 tinapay, and this child has a willing heart to share. Pero kaya po natagpuan yung bata, merong disipulo na nautusan. Merong mananampalataya na sumunod. Sabi niya rito, go and see. Well, that's why it triggered me kasi dito lamang po sa Mark ito binanggit. Okay? Ang gusto ko pong makita rito sa atin, tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, well, siguro we are all naturuan na po tayo, napag-aralan na po natin, and alam na po natin, in every situation that we're going to go through, hindi pwedeng pababayaan tayo ng Panginoon. Amen? Maraming mga sitwasyon na darating sa buhay natin na hindi favorable, pero alam po natin, whatever situations that is, the Lord was always there. And He is always there. Amen? So, sa pagkakataon pong ito, nag-utos ang Panginoon, go and see. Sometimes, ito po yung struggle ng mga mananampalataya. Kapag may sinabi na ang Panginoon, ay siya na lang, ay si ano na lang. Bakit ako? Diba, sabi nga, nagiging superhero, nagiging Batman. Okay? Ba't naman? Diba? Ang dami naman pwede dyan. Ba't naman? Okay? Pero dito po, makikita po natin sa istoryang ito, sa
kwento na ito ni Mark, binanggit niya ito, go and see. Makikita po natin dito, the goer and the seeker's calling. Okay? Ang tinawag po ng Panginoon, hindi po basta mga tao. Ang tinawag po ng Panginoon, hindi high degree. Ang tinawag po ng Panginoon ay hindi sikat. Ang inutusan po ng Panginoon, mananampalataya. Amen? So the number one qualification, if you are a goer and a seeker, you must be saved. Amen po ba? Parang dadalawa lang yata. Okay? Alam niyo po, ito po yung problema sa panahon natin ngayon. Many people are claiming to be Christians. Many people are claiming to know Christ. Okay? Pero pag tinanong mo, are you saved? Sa Hapon, tawag nila gambarimas. Magsisikap ako magpakabait. Patuloy ako magsisimba. Gagawin ko lahat ng mabuti kong magagawa. Wait. Believers, listen to this. Kaya nga po ang ating Panginoon Kristo, namatay, nagdusa, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, at ang tawag sa Kanya, tagapagligtas. Ang tawag sa Kanya, Savior. Amen? Sapagkat kahit anong bait mo, kahit anong buti mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. We all need Christ. Amen? So kaya sa pagkakataong ito, makikita po natin, ang tinawag niya, mananampalataya. So kung ikaw ay mananampalataya, siguro isang qualification na yon. Kung ikaw ay ligtas, isang qualification na yon. Okay? Sabi dito, ang tinawag niya, the goer and the seeker's calling, it is not to criticize, but to compliment. Kasi po, lagi po may goal ang bawat ministry. As we travel along, nagkukwentuhan kami ni Pastor Rodel. No? Kasi yung konsepto ng church ministry na nakalakihan ko, parang nabago na. Kasi bakit? Hindi po para pumangit, kundi para ayusin according to our generation. Kasi before, pag sinabing pastor ka, nakatali ka lang sa pulpit mo. And we know our bishop, although he's a pastor, he's a bishop, he is an evangelist, he is a revivalist. Hindi mo po siya pwedeng talian sa iisang lugar. And way back before, bago pa mangyari yung mga ganitong sistema, well, siguro iba ngayon lang nakita yung ganitong system. No? Na bago siya lumabas, bago siya bumiyahe sa iba't ibang lugar, he made an arrangement within the church. Kaya nga meron tayong resident pastor. Amen? Sabi nila, ang gulo-gulo, bakit ang dami-daming pastor? Naguguluhan kayo kasi hindi kayo mananampalataya, wala kayo rito. Amen? Kasi katulad nga po na sinasabi ni Bishop, kung talagang mahal mo ang Panginoon, kikilalanin mo yung leader na itinalaga ng Panginoon. Okay? So wala pong question doon sa tunay na mananampalataya. How much more when we go to work? So dapat po, hindi criticizing, but complimenting. Not contradicting, but cooperating. Amen? Yun po yung nakakalungkot na parte kung saan makikita mo mga nagsasabing Kristiyano, nagsasabing mananampalataya, pero hindi magkasundo-sundo. Yung sila-sila nag-aaway-away, sila-sila nagtatalo-talo. Makikita mo sa Facebook, imbis pagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan, imbis pagbabahagi ng katotohanan ng salita ng Diyos, puro debate. Okay? So dapat po, when you are a goer and a seeker, you must not contradict but to cooperate. But also, not to compromise, but to contribute. Okay? Kaya po yung standard, sabi nga kanina ni Bishop, yung binigyan niya example sa atin kay Daniel, dapat ito yung maging standard ng bawat isang mananampalataya. Hindi po rason ang dahilan para iwanan po natin yung ating teaching. Hindi po rason yung lugar na iyong pupuntahan to compromise to the place that you were going to go. Amen? Sabi nila, ang nakikilala lang sa ganung kaparaanan, yung pagiging Pilipino, wrong. Ang nakikilala pong higit sa ganung paninindigan, yung pagiging Kristiyano. To be honest, when I went to Japan, I was so surprised. Kasi pagka sinabi mong Kristiyano ka, parang minority ka. And then, when I entered in the ministry, nagkaroon ako ng research and study, the percentage of Christianity is only 1%. At halo-halo na po yun. Andun na lahat ng mga relihiyon na nag-claim to be Christian, nandoon sa 1%.
Ganun lamang po kaliit ang percentage ng pagiging Kristiyano sa Japan. So ngayon kung ikaw ay magiging Kristiyano, ano pagkakaiba mo sa ibang Kristyan? Ano pagkakaiba mo sa hindi Kristyan? Because nakita ko na yung system nila, no? Dito sa atin merong Holy Week. Sa Japan merong Golden Week. Pag November 9 dito sa Manila, traffic. Kasi meron silang pinapasani, pinaparada. Doon naman tawag sa amin, Matsuri. Hindi lamang ba sa ganun, talaga naka-full costume sila, ginagastosan talaga nila yung karo nila, at saka talagang very proud sila na gawin yung kanilang mga religious dance. Akala ko yung paghihila ng lubid, it's just a lubid eh. Pero hindi pala, may meaning pa rin pala sa kanila, at para sa kanila, it is a sacred thing. Okay? Sabi ko noon, gagawin ko to, gagayahin ko to, pero numalabang kong it is a religious festival, ay teka muna. Something is wrong. Okay? So, nandito, makikita po natin, the goer and the seeker must be concentrated. Dapat po focus. Kasi po, pag hindi ka nakafocus, whether you like it or not, you will be intimidated. Okay? Yan po yung strategy ni Satanas di ba? You will be distracted, you will be deceived, and the end thereof, you will be destroyed. Amen? Kaya po dapat tayo may focus. Dapat alam natin yung layunin natin bilang mga mananampalataya. So wherever we go as a believer, as a being a goer and a seeker, dapat soul conscious. Amen? Dapat focus po tayo sa soul ng bawat individual. Kung minsan nga nakakatuwa pong pangyayari, yung gusto mong sharean, Baptist din pala, matagal na rin palang save. Kaya nga lang kasi, pagdating sa ibang bansa, Kristiyano pala. Matagal na palang mananampalataya, kaya lang hindi mo mahalata. Yung inyo pong evangelist, medyo may kasutilan, medyo may katabilan. No? Kausapin mo na ako sa usaping negosyo, okay. Pag usaping trabaho, okay. Pero pag kinausap mo ako regarding the Word of God, tandaan mo, hindi kita lulubayan hanggat hindi ka naliligtas. Okay? We must be focused on souls. Kasi ito po yung ating layunin. As you can imagine, sabi nga doon sa message, how to keep going. Nasaan na kaya ako kung wala ang ministeryo ng Panginoon? Nasaan na po kaya tayo kung wala yung gawain ng Panginoon? Nasaan na nga po tayo kung walang taong ginamit ng Panginoon na nangaral at nagbahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan? Okay? Sometimes it is easy for us to say yes, amen. Kasi siguro yung pinagdaanan nyo, hindi ganon. Okay? But I am praising the Lord for what He did into my life, even into my family. Ang nanay ko namatay sa Amerika, pero kilala siya ng mga evangelist, ng mga missionary. She is a soul lover. Yung ate ko namatay siya. Yun din pong pagkakakilala sa kanya ng lahat ng aming kaibigan, lahat ng aming kababata. Siguro hindi siya tipong maingay, palakwento about culture and what benefit you can have in abroad. Pero definitely, ipapakilala kanya kay Kristo bilang tagapagligtas. Okay? Kaya, we must be focused on souls. Kaya nga, lately, may mga feedback ako natanggap, may mga nagme-message sa akin, ay, salamat po ako sa ate mo. She is the one who introduces me to the Lord. Yung mabigat doon, may anak pa ng pastor. Anak pa ng pastor. Honestly, Pastor, si Ma'am J ang nagturo sa akin regarding salvation. Okay? Family pa ng pastor. Okay? So, bakit? Being a goer and a seeker, we must be focused on soul. At ito pa po yung isang nais ko mabigyan natin ng pansin. Especially nakikita ko maraming young people. Lahat po kayo may potential. Sabi ko nga kay Pastor, karamihan sa young people ngayon dito, puro tisoy. Ibig sabihin, makikinis ang balat, maayos ang pamilya, maganda yung tahanan, siguro sa gabi natutulog kayo na mahimbing. Amen? May kilala po ako, sa kalsada lumaki. Okay? Nagtitinda ng kung ano-ano. Okay? Pero dahil nakafocus sa Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Okay? Yun lang po yung kagandahan po sa ating Panginoon Hindi namimili ng gwapo at maganda para magligtas. Amen. Love you. Okay? Ito po yung isang kagandahan dito. Being a goer and a seeker, tandaan po natin to. Hindi po natin alam what
is ahead or what will be on the future. Ngayon, nandito kayo, nakaupo kayo sa Living Water Baptist Church, pero tomorrow, next month, next year, sino ang tatawagin ng Panginoon para pumunta sa ibang bansa? Sino ang tatawagin para pumunta sa ibang lugar? Okay? Kaya as of this time, being a goer and a seeker, we must focus on the Savior. Okay? Marami po kayong may encounter na iba't ibang turo, iba't ibang aral. Pagdating po sa ibang lugar, magugulat kayo, ibang kultura, ibang sistema. Pero one thing for sure, hanggat nakatuto ka sa Panginoon, hindi ka madadaya, hindi ka maliligaw. Okay? And thirdly, habang pinag-usapan po natin yung focus or being concentrated, tandaan po natin ito, wherever we go, we are called Christians. Amen? Hindi po Christian ka lang pag nasa Manila ka. Christian ka lang pag nasa Philippines ka. Pero pagdating sa ibang bansa, okay na. No? Issue na, the same na. Parehas na. Okay? Tandaan mo po ito. Wherever you go, being a Christian, you are called to serve. Amen? Sabi, niremind ako kanina ni PNG the last time I preach about, let your light so shine on the land of the rising sun. Okay? Kasi po yun ay inano ng kuya ko na challenge sa family namin. Hindi lahat ng Pilipino nagkakaroon ng opportunity pumunta sa Japan. Okay? Honestly, truthfully speaking, marami nagbibenta ng bahay, nagbibenta ng lupa, nagbibenta ng katawan para lang makapag-Japan. Pero pagdating po doon, hindi lahat ng nagja-Japan nagtatagumpay. Maraming napapariwara, maraming pamilya ang nasisira. Bakit? Kasi Kristiyano pala kinalimutan nila. That everything that will happen to you, tandaan niyo po ito, walang bagay na magaganap sa iyo na hindi tinalaga ng Panginoon. So kung Kristiyano ka, pinadala ka sa ibang lugar, doon ka nais ang Panginoon mag-serve. Okay? Pinasakay ka ng barko, pinapunta ka ng London, pinapunta ka ng Amerika, o kahit saang lugar ka pa pumunta. Tandaan mo, Kristiyano ka, it means to say, follower of Christ. Okay? We must always ready to serve the Lord. Amen? In everything we do, in everything we say, if you're going to let your light so shine, dapat ang nakikita sa buhay natin yung ating Panginoon. Yung ating pong pinaglilingkuran, walang iba kundi yung ating tagapagligtas. Amen? Then, this is the happy moment. If you are a goer and a seeker, there is a compensation. Yan. Hindi naman po kasi ang buhay Kristiyano, puro lamang pagdurusa. Yung buhay Kristiyano, hindi lamang po puro pasakit. Okay? Bagamat it is part of our journey, pero ang katotohanan po doon, sabi ko nga lagi, nung ikaw ay maligtas, hindi po nangako ang Diyos na wala ng bagyong darating sa buhay natin. Hindi niya sinabi na wala ng pagsubok, kundi ang pangako po ng Panginoon, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Okay? Kaya nga siguro, personally, may mga struggle tayo. Within our family, may struggle tayo. Sa culture and tradition ng mga may struggle po tayo. Pero tandaan po natin ito. If we will faithfully serve the Lord, there is always a compensation. Okay? If we will just be going to be faithful, you can see the fruits of our labor. Hindi ko po alam kung paano, pero maybe I can say online. Marami pong kabataan sa Japan na mga half Filipino na dala ng karangyaan at kadali ng kakitaan na pariwara ang buhay. Nalihis ng landas. Napunta sa maling bisyo, napunta sa maling kasama. So hanggang hindi lamang sarili ang sinira, maging yung kanilang pamilya. Hindi ko alam kung bakit doon ako dinadala ng Panginoon. No? Kung sino pa yung mga baliw, mga siraang ulo, yung tao pala masalubong mo, iiwasan mo na. Normal naman, pero parang laging lasing. Iiwasan mo na kagad, pero hindi ko alam kung bakit ang puso ko laging hinihipo ng Panginoon sa mga ganong uri na klase ng tao. Na higit kong pinapasalamatan sa Diyos. Kasi, hindi mo alam kung saan ka huhugot ng lakas ng loob. Pangalawa, hindi mo alam saan ka huhugot ng talino
para maintindihan yung sinasabi nila. Kasi wala kang sasabihin na hindi nila alam eh. Pero biyaya ng Panginoon, karamihan sa kanila ngayon, nakakakilala na sa ating Panginoon. And just to honor your servant, hindi nila ako tinatawag ng kuya or boss. Ang tawag nila papi or daddy. Okay? Sabi ko noon, ayoko magpapatawag ng ganyan, pero I cannot stop them. Kasi dahil sa naging instrumento ka na makilala nila ang Panginoon, nagkaroon ng direksyon ng kanilang buhay, natuto silang magbasa ng Bible, higit sa lahat, natuto silang mag-pray. Sabi nung isa, pastor, noon pag sumasakit ang ulo ko, tinatawagan ko na yung drug lord. Kasi I need drugs. Okay? Pero ngayon, pag sumasakit ang ulo niya, I pray to God. Okay? So, ay isa pang nakakatawa dito, pag makikita ka na ibang Pilipino, o bakit daddy tawag sa inyo? Eh, sira ulo yan. Bakit papi tawag sa inyo? Eh, walang hiya yan. No? Siguro sa pananaw ng iba, hindi maganda. Pero in my heart, and God knows it, I'm very much proud of it dahil ginagamit tayo ng Panginoon para i-lead sila sa ating Panginoon Jesucristo. Okay? That is the fruit of our labor. And ito pa pinakamasarap, the future of our labor. Okay? Siguro in earthly ministry, we're not expecting anything materially, to be honest. Okay? Siguro itong minister natin kasi yung ating bishop, mapagbigay. No? Dahil sa sobrang mapagbigay niya, nahahawa lahat. No? Yung tipong kahit wala ka na, isip mo, kapus ka na, pero as long as there were needs, handa ka laging mag-share, handa ka laging maglabas. Okay? Without knowing it, yung iba magagaling na sa mathematics, sa computation, lalo na sa budgeting, mga nanay, di ba? Kaya nga sabi nga ni Bishop, yung mga nanay natin, kung makaarte, ang problema nyo sa katapusan pa ng buwan, pero kung makaarte kayo, parang katapusan na ng mundo. Di ba? Tapos pagdating naman sa singilan, bago kayo mag-hysterical, kasi historical muna. Di ba? Nagwawala, nagagalit, nag-iingay kasi ang daming naalala. Di ba last month kulang na, di ba last year nakulang na rin tayo? Di ba 3 years ago nakulang na rin tayo? So lahat na lang ganun ang nangyayari, but praise the Lord. No? Our future is in the hands of God. Alam niyo po, pagpatuloy lang natin gagawin kung ano yung nais ng Panginoon. Well, I do believe in every situation sa gagawin po natin, God never made mistakes. Bago ka dalhin sa ganung sitwasyon, nandun na siya. Igagay ka niya kung paano ang gagawin mo. Okay? At magugulat mo, sa simpleng bagay na ginawa mo, sa simpleng amount na kinontribute mo, sa simpleng oras na sinayang mo, nakita mo maraming nabago. Let me share a story in my ministry. Haphazard pa ako talagang tumungtong sa gawain noon. Kasi sa Japan, sobrang busy, maraming trabaho, mabilis ang pera. Okay? Pero wala na, hindi na ako makaiwas, nandun na ako. And I started the ministry. Ayan, gabi-gabi kinukulit ko si Bishop sa pagtawag para turuan kami. Then there was a situation sa Gemba ko kasi naghahawak po ako ng mga tao sa Gemba, sa construction. Merong isang Pilipino ro na sobrang tapang. Dala siguro ng kanyang experiences sa buhay, dala ng kanyang situation. Siya yung tipo ng lalaki na kahit 8, sugod lang ang alam niyang laban. Hindi mo siya mapapatra sa away. Solo hihinto lang siya pag sumitsit na yung misis niya. Psst! Tigil yun. Ngayon na nangyayari, kahit kaibigan niya, ginagamit na parang joke time sa kanya yun. No, sabi sa kanya, yan, kahit ang tapang niya, pero pagdating sa misis niya, duwag yan. Lagi yan, ano nga siya, hapon nga daw kasi takusa. Takot sa asawa. No? Eh pagka ganun, minsan, pag good mood siya, okay siya. Pero pag bad mood siya, sorry ka. Kasi kahit wala siyang kaaway, aawayin ka niya. Pero pagka magkakampi kayo, kahit sino kaaway mo, kasali siya. Yung tipong ganun ba, sa favorite niyang hobby yung away. Eh there was the time na nagkaroon siya ng problema na dala ng bisyo sa drugs, alak, sugal. Tuwing sweldo, laging shortage yung salary niya. So lagi sila nag-aaway ng asawa to the point na dumating na iniwan na siya ng wife niya. In which doon niya siya narindi, lumapit siya sa akin. Kasi sa construction po, hindi po ako yung tipong, kasi normally doon sa Japan, pag binibigyan ka ng trabaho, nire-refer mo sila, may kita ka. Pero ako po as a Christian, sabi ko nga, it is an extension of my ministry.
hindi ko po para paghangarang kitain niya, kundi isa lang ang request ko. Pag tayo magkakasama sa Gemba, pag oras ng pagkain, sabay-sabay tayo manalangin. Yun lang naman nire-request ko lagi sa kanila eh. Yung sama-sama kami mag-pray. So without knowing it, itong isang taong ito affected pala. Hanggang dumating siya sa ganung sitwasyon na nagsodan siya sa akin. Sabi niya, Pastor, pwede ba ako humingi ng payo? Sabi ko, ano nangyari? So umalis nga daw yung misis niya, iniwan niya, kung ano, parang nasaktan niya pa yata. So to make a long story short, kasi it's a normal thing na sa aming mga lalaki doon sa Japan. So hindi naman siguro nangyari yan ang ngayon lang. Maraming pagkakataon na siguro paulit-ulit na naganap yan, kaya umalis na yung misis mo. Sabi niya, oo nga po, Pastor. Sabi ko, next time siguro, the best mong gawin, wag ka na lang magsalita. Parang simpleng word na lang na lumabas sa bibig ko, wag ka na mangako, wag ka na magsalita sa misis mo. Pagdating ng sweldo, ibigay mo lahat ng sweldo mo, walang bawas. Yung sa akin lang, I just wanted to challenge him. Pero without knowing it, tumanim pala sa kanya. Pagdating ng sahod niya, walang kaano-ano, kumatok siya roon sa bahay niya, ang nagbukas pa biyanan niya, so inabot niya lang yung sobre. Pag abot niya ng sobre, umalis na siya. After 2 hours, nagulat siya, 9 o'clock ng gabi, kumatok yung misis niya kasama yung anak niya. So he was so happy. Yung depression, yung loneliness na tinanggap niya, hindi niya na kayang ipaliwanag. Pero hindi na siya para pumunta sa alak o sa drugs kasi natatakot na siya mag-pray kapag lasing siya. So kaya after 2 hours, dumating yung mag-ina niya, tuwan-tuwa siya, niyakap niya yung anak niya. Tapos sabi niya, let's celebrate, bili tayo ng pizza, yun na lang available. So pagdating ng pizza, yung anak niya, jump kagad. Pa, ang sarap kumain ng itong pizza, favorite ko to. Ginawa niya, pinigil niya anak niya. Sabi niya, anak, sandali. Mag-pray muna tayo. So nagulat yung anak niya. Sabi niya, anong pray? Sabi kasi po ni Pastor, sabi niya doon sa anak niya, sabi kasi ni Pastor, lahat ng blessing na tatanggapin natin, pasalamatan natin si God. So without knowing it, itong taong walang hiyanto, walang direksyon, palaaway, barumbado talaga siya, barako po talaga siya eh. Inabot ng salita ng Diyos. Naglalakad ako sa Kawasaki. If I'm not mistaken, kasama ko yung kaibigan natin, Pastor, si Pastor Jason. May batang humahabol sa akin. Pastor. Sabi ko, sino itong batang to? Palibhasa Pilipina. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat po. Sabi ko, walang anuman. Bakit ka nagpapasalamat? Kasi tinulungan mo yung daddy ko. Tapos, at the back, dumating sila mag-asawa, nakita ko magkaakbay, umiiyak sila. Sabi sa akin ni Mrs. Pastor, thank you very much. Anytime na umuwi ka, susunduin ka namin. Pumunta ka sa bahay namin, bukas ang tahanan namin. So nagulat ako kasi, I'm not that kind of person na para to lead somebody to the Lord, yung mga tipo ng ganong klase niya. Pero alam niyo po ba yung katotohanan? Our compensation, as long as we preach the gospel of the Lord Jesus Christ, you will never know the future. Gaano man kasama ang tao, gaano man kadumi ang kanyang kasalanan, kapag Diyos ang kumilos, lahat po nababago. Amen? At ito pa po yung isang kasarapan. We are now living in the age of kalituhan. Tama po ba? Ayun, nakakalito na yung doktrina. Sino ba talaga yung Kristiyano? Ano ba talagang Bible? Saan ba talaga yung tamang simbahan? Huwag na kayo malituro, malalim na yun eh. Mahirap na pag-usapan yun. Titigan mo na lang yung katabi mo kung lalaki ba o babae. Hindi ba? So ganoon na po nakakalito ang kapanahunan natin ngayon. Pero alam niyo po ba, the goer and the seeker, na pag tayo po ay nanatiling tapat sa Panginoon, the very compensations that we have, nakikita po ng tao yung ating foundation, the foundation of our labor. Amen, Doc? Kasi si Doc, nung pumunta po yan yun, nagulat kami, biglang nawala eh. Yung pala kinore na agad yung driver namin at habang hinahatid ako, talaga sinasabi niya sa akin, I am blessed, this is my first Bible. No? Thank you very much, Doc. Kaya nga lang wala pa talaga siyang time magsimba. Okay? Pero let's pray for him. So, yun po yung makikita po natin, yung compensation of our labor, mga kapatid. No? Kapag ikaw po ay patuloy mo ipinangangaral ang katotohanan ng kaligtasan, whether you like it or not, you are raising our foundation. What is that? That our Savior, that there is no other Savior than the Lord Jesus Christ. Okay? At wala po tayo ibang basis, kundi yung salita ng Diyos. Amen? And those foundations is really very hard to break.
Yung iba dadaanin ka sa paiyak-iyak, dadaanin ka sa panaginip. Pastor, na panaginipan ko, tinatawag ako ng Panginoon. Pastor, na panaginipan ko, gagamitin ako ni Lord. Sa atin kaya tayo ginagamit ni Lord because we have our foundation, the Word of God. Amen? And through His Word, alam mo kung tatawagin ka or hindi. Ako noon, matigas pa ang ulo ko, ang dami ko pang dinaanan, ang dami ko pang inayawan. Pero to be honest, ito po yung isang kasarapan. Yung dati kong mga kasamang mga luko-luko, ang lakas mga antsaw. Pag nakita ka may Bible, kakantsawan ka. O ano ininom mo, anong tama mo, bakit ka ganyan? Bakit may dala kang Bible? Sila na yung tumatawag ngayon at humihingi ng payo, Pastor, ipag-pray mo ako. Pastor, ano ba yung dapat kong gawin? Okay? Go and see. Christian, bilang mga mananampalataya, nakita po natin yung miracle ng ating Panginoon. With 2 fishes and 5 loaves. 5,000 men ang nakakain. More than the women and the children. Grabe ang himalang nagawa ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, bago natagpuan yung 2 fishes and 5 loaves, there was the goer and the seeker. Kaya sa pagkakataon pong ito, huwag po tayo makontento. Pakanta-kanta lang. Huwag po tayo makontento. Na basta paupo-upo lang, nakikinig lang tayo sa galing ng mga pastoral, sa galing ni Bishop mag-preach, na nakanganga lang tayo. Maybe it's about for us to go and see. Okay? Siguro pa sa pagkakataon pong ito, hindi na natin kailangan pahabain pa. Okay? Sabi ng mundo, to see is to believe. Pero sabi ng Panginoon, believe and you will see. Shall we all stand up, please? Isa pong kagalakan sa bawat isang mananampalataya, yung alam po natin sa simple at payak nating pamumuhay, ay nagagamit tayo ng Diyos. Hindi ko po sinasabi maging proud tayo whatever accomplishment that we have. Dahil ang pinakamasarap pong reward ay nandun na po sa langit yung kasama natin siya. Yung pagdating mo, sasalubungin ka ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Okay? Let us continue to be soul conscious. Let us continue to preach our Savior. Let us continue to serve Him. Habang nakayukit na kapikit, let us bow our head, let us open our heart. It is between you and God alone. Talk to Him in prayer. Lord, nandito po ako sa pagkakataong ito. I understand the heaviness and the hardship in the ministry. Pero sa pagkakataong ito, Lord, nais ko pong gamitin mo ako. Come on, church. If you want to serve the Lord and you want to give your life to Him, this is the right time. Come on. Marami pa pong kaluluwa ang nangangailangan makakilala sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Mga kapatid, marami pang lugar ang hindi naaabot ang ebanghelyo ng kaligtasan. So, sino ang hahayo? Sino ang maghahanap? Sino ang magsasaliksik sa kanila? It's about time for us to be of use. Oo, hindi tayo perpekto. Marami tayong kakulangan. Kailangan pa natin mag-aral at matuto with proper guidance of our pastor and with the ministry that we have here in Living Water. Maybe it's a proper training ground for us to go and see. Sige po, magkaroon tayo ng quiet moment as we pray to the Lord. Ama namin, muli po nagpapasalamat po kami sa iyong mensahe sa hapong ito, Lord. Thank you very much for the challenge that you have given to us. Panginoon, hayaan mo po ang challenge na ito tumimo sa puso ng bawat isang mananampalataya, Panginoon. Na anumang sitwasyon meron kami, anumang bigat ang pinagdadaanan namin, Panginoon, we are here to serve you, God. Panginoon, anuman pagkukulang meron kami, patawarin mo kami, Ama. Ikaw po magbigay ng kapunuan sa lahat ng aming kakulangan.
Ikaw po magbigay ng kalakasan sa aming kahinaan. Lord, thank you very much for this wonderful message, O Lord. Hayaan mo po ito ay manatili sa amin, Panginoon, at maging challenge. Maraming salamat po, Ama. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pastor. Amen. Na-bless po ba tayo? Amen. Maraming salamat po sa ating pong evangelist, Robert Verba. And this time, it's our time naman to express our sincerity of love, no, sa ating pong evangelist. So, kukuha po tayo ng love gift, no? Kung pwedeng ma-ask po yung isa sa ating pong mga Preacher Roy, kayo na lang po, no? So, habang tayo po ay kumakanta po ng ating pong offering song, lahat po ng may mga puso to express their love for our evangelist. You're free to give. Wala pong sapitan po dito. Lahat lamang po ng may puso sa pagbabigay ay ibigay po natin, no? Itong kalooban po ng Panginoon. Awitin po natin, anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need. Everybody sing po. Amen. For He wants me to be a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant whom the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Praise God po. Again, salamat po sa ating pong evangelist, no? Evangelist Robert Verba. At ipanalangin po natin siya dahil mamaya po ng madaling araw, flight po niya mamaya po sa Japan, no? And of course, we offer our sincerest condolences po, no, Pastor, sa pagkamatay po ng inyo pong kapatid. So, sige po, tayo po tumayo na po lahat. At dito po natapos po ang ating pong service. Meron po tayong choir practice, tama po, afterwards. So, yung sanctuary choir ay maiwan po pagkatapos po pa po sa inyong practice. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for the services that we had all throughout the day. Thank you, Lord, for the speakers that we've heard, the messages, Lord, the preachings, all the encouragements that we received from you, from your word, oh God. Thank you for using Pastor Robert Verba, for bringing your message, Lord, that we will have this awareness, oh God, to continually go and seek the lost and continue to obey your will, to perform your ministry, oh God. May you also bless him, Lord. Bigyan po siya ng traveling mercies, Panginoon, mamaya po sa kanyang flight, pabalik po ng Japan. And Lord, may you give them comfort, oh God, sa pagkawala po, Panginoon, ng kanila pong kapatid. Panginoon, ang lahat po ng kailangan sikasuin ay maging maayos po, Panginoon. And again, Lord, please give them immediate comfort, O God, sa pagkalungkot po, Panginoon, sa kalungkutan po ang kanilang naranasan po sa oras po na ito. At yun din, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay gabayan niyo po, Panginoon. Ingatan po sa amin po pansamantalang paghiwa-hiwalay. Even, Panginoon, sa practice po ng sanctuary choir, maging blessing po ito at maging maayos po, Panginoon. Thank you for your blessings, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tumayan po natin ang bawat isa at mag-ingat po tayo. God bless us all. Tumayan po natin ating pong Pastor Robert